Hello Internet, welcome back sa part 2 ng ating lesson na PHP Development ngayon 2024, 'no? At kung hindi niyo pa napapanood guys yung unang lesson o yung unang mga lesson ay panoorin niyo muna guys bago kayo pumunta rito. Kasi kung natatandaan niyo guys dun sa ating huling tutorial ay manually drag ko yung file papunta dun sa ating file manager, 'no? So, okay lang naman yun, 'no? Okay lang naman siya, 'no? Kung pupunta kayo dito sa file manager, okay lang naman na dina-drag dito yung files, 'no, dito sa htdocs tapos ito yung function.php na yung huli nating dinrag. So, okay naman siya kung komportable kayo dun, pero ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-upload gamit yung ating FTP, 'no. So, ito yung pinaka-proficient, 'no, yung sinasabi nila. Ah, Ngayon guys ay pupunta muna tayo sa ating FTP details, 'no, dito sa ating accounts, FTP details. Okay, so ito yung FTP user natin 'no, tapos ito yung port 21 tapos yung FTP host. Okay, so dito guys kailangan nating i-download ay yung FileZilla client. So very straightforward lang 'no, kung kayo'y Windows o kayo Mac, ay i-google niyo lang yung FileZilla for Mac o FileZilla for Windows and then, i-download niyo lang 'to, i-click niyo lang tapos i-install niyo lang sa inyong machine. So ito yung itsura niya 'no, at ito siya 'no 'pag naka-install na. Okay, so ito yung ating file 'no, kailangan i-upload lagi-lagi dun sa ating, file folder. Okay, so balik tayo rito 'no. So ika-copy ko lang 'to, yung ating user, yung ating host muna 'no, copy muna natin yung ating host. Siguro side by side na lang natin din kung maipapalabas ko yung ayan, tapos side by side na lang natin siya, okay. So yung host, copy, paste, tapos yung ating username, copy, tapos paste, tapos password, copy, paste, tapos yung port daw natin ay 21. So, 21. Then, quick connect. Okay, so may mga certificate yan. Always trust lang guys, no? Kasi alam nyo naman na kayo lang ang makaka-connect dyan. Pero lang kung meron kayong ibang pinagbigyan ng password, no? O katulad nyo ko, no? Na nagawa ng tutorial at pinapakita yung mga password, no? So, okay. Retrieving directory list. So, yun. So, ito na yung laman guys, no? Ito yung htdocs. At kung mapapansin niyo dapat mag-load diyan, 'yan. So ito yung ating mga files dito 'no. So ito din 'yon, okey. So gagawin natin guys ang workflow every time na ah, meron tayong i-upload dito 'no, o meron tayong i-update dito sa ating files, ay saka natin gagamitin yung ating FileZilla para i-upload dun sa ating server. So parang ganito lang 'no, click tapos, upload, tapos tatanungin ka niya kung gusto niyong i-overwrite. Yan, so always use this action. Yeah, override ta's always use this action, ta's okey. Okay, so anyway guys, hindi siya ma-appreciate 'pag paisa-isang file lang kasi napakadali lang naman siyang i-drag and drop yung file. Hindi niyo siya ano 'no, hindi niyo siya masyadong ramdam. Pero 'pag sobrang dami na ng files ng ina-upload niyo, dun niyo ma-appreciate yung paggamit ng FTP. Okay, so sabi dito, "File transfer successful." So, na-overwrite na 'yan. So, meron naman yung timestamp 'no, every time na namo-modify siya or na o-overwritten. Okay. So 'yan, naka-setup na yung ating FTP. So, balik na tayo dito sa ating lesson. Okay, so side by side ulit guys 'no, ang gagawin natin, gagawa muna tayo ng table 'no. So, balik tayo dito sa ating MySQL 'no. So, punta lang kayo sa admin at lalabas 'to 'no. Gagawa tayo ng products. Okay, so tatlong columns muna 'no, numbers of columns 3. So ito lakihan muna natin ng konti 'no. So ito guys 'no, hustler na kayo diyan na pagdating sa MySQL. So marami tayong tutorial about diyan. So gagawa lang ako dito ng ID na naka-auto increment. Okay. Tapos yun primary na siya, then product name. Okay, product name tapos gawin natin siyang varchar 255. Hindi null 'no, tapos created at ang gagawin natin guys ay timestamp. Okay, so dahil nga sabi ko sa inyo na ito ay shared hosting 'no, katulad ng GoDaddy and
hostinger, hindi natin siya, save ko muna guys, save muna natin. Ayan, so meron tayong product na table. So hindi natin puwedeng, execute yung ano 'no, yung set global 'no, hindi natin siya puwedeng i-execute yung set global na 'yan kasi maapektuhan yung mga, naka-share sa'yo 'no, dito sa hosting na 'to. So, mapapansin niyo 'pag mag-i-insert kayo ng bagong bagong data dito sa inyong table ay mali yung oras based dun sa oras ng Pilipinas 'no. So tayo ay, +8 hours 'no, kung di ako nagkakamali. So ang gagawin na lang natin guys ay hahayaan na lang natin yun pero 'pag i-di-display natin dun natin i-ma-manipulate yung time zone 'no, nung, created at na field na 'to at i-di-display natin ng tama based dun sa, Asia Manila time zone, okey? Okay, so dito guys ay gagawa naman tayo ng susubukan natin mag-insert 'no, gamit itong ating PHP function pupunta dito sa ating MySQL. Okay, dun sa last tutorial natin guys ay nag-summary tayo ng connection 'no. So, sabi nga natin minali natin yung password at nagkaroon ng error 'no, dun sa ating, dito 'no, sa connection. So, dito ang dapat ideally pagka tawagin natin yung connect ay ire-return lang natin yung PDO na object ano. Okay, so return PDO. Okay. So, gagawa tayo ng panibagong function na ang pangalan ay insert product. Okay, so 'yan ay tatanggap ng parameter 'no, na product name. Okay, so i-ano ko muna 'to guys 'no, paliitin muna natin ano. Okay, so again try catch 'no, lagi tayong gagamit niyan guys 'no, kasi, hindi natin alam kung ano yung mangyayari. So dito lagi naman 'tong PDO exemption 'no, kasi ito ay E. Okay, so puwede na natin 'tong i-copy. Pero papalitan natin 'to ng insertion failed tapos i-di-display lang yung, ah, lagyan natin ng space 'no. I-di-display lang yung message 'no kung meron man error. Excuse, okey. So try catch, so yung PDO natin ay equals to connect. Okey, so saan galing yung connect na yun? Siyempre ito. Okey, then statement, so STMT 'no, very basic na o very common na variable sa PDO. So, PDO prepare. Anyway guys, meron akong ano 'no, meron akong full tutorial sa PDO, PHP PDO 'no. So, ito rin naman 'yun 'no, yung gagawin natin. So, insert into products kasi yung pangalan ng ating table ay products, ito 'no. Okey. Tapos, yung ating column name ay product underscore name, tapos values. Okey, tapos comma o colon, product name. Okay, so ito, ibig sabihin nito, itong product name ay manggagaling dito 'no, sa variable na 'to. Okay, then statement, bind param, tapos, iba-bind lang natin yung product name na yon para gamitin yung product name na ipapasa natin dito. Okay, and then statement, execute. Okay, then magkakaroon lang tayo ng simpleng echo rito guys 'no. Product, inserted successfully or product was inserted or new product data was, added successfully. Okay, so walang 'yan, semicolon dito. Okay, so ready na tayong mag-insert. Ang gagawin lang natin guys, tatawagin lang natin yung ating insert product tapos lalagay lang natin dito kung anong product name. For example ay
Cheese, okey. Okey, 'yan na, cheese, okey. Then i-upload natin siya 'no, gamit yung ating FileZilla. Okey, so ito 'no guys 'no, nasa kabilang window pala. So htdocs, hintayin lang natin ma-retrieve. Okey, tapos 'tong function, tapos upload. Hintayin lang natin lumabas yung overwrite 'no, 'yan. So always use this action, ah okey, so wala yung ano 'no, don't ask again, pero maganda yan na merong ano, yun so successful naman, excuse, yan successful naman siya. Then try natin siyang i-refresh. Okay, so new product data was added successfully, ito yung ating status. So pupunta tayo dun sa ating PHP my admin. So yun, ito na ating cheese na ano na siya, na insert na siya. So mapapansin niyo, ito ay 11:11:40. Mukhang tama 'no. So, oras ngayon ay 11:11. So, di natin alam kung tanghali ba 'yan o gabi 'no. So, di natin alam 'no. So, mamaya check natin 'yan. So, anyway meron na tayong unang data 'no. So, maglalagay pa ulit tayo ng isa pa. So, Apple, shoutout sa lahat ng mga Apple diyan ano. So, establish connection, ayaw. So ito yung ano problema guys sa ano 'no, sa FTP minsan bumibitaw siya lalo na 'pag free hosting lang. Pero kung 'yan ay ma-setup niyo ng tama sa magandang connection at secured na connection, so 'yun okey na 'no, nag-retrieve naman siya. Icon aborted, connection aborted, cannot be established. Okey, so hindi ko alam, siguro ako ay merong kailangan i-allow sa port ano. So, di rin natin alam kung merong mga security issues 'yan. Okay, so mukhang may kailangan pa tayong i-set up dito sa ano na FTP natin 'no. So, for the sake of this tutorial na lang guys ay balik na lang tayo sa dragging ano, kasi isang file pa lang naman yung ating, ginagamit 'no. So, tiyaga-tiyagaan muna natin 'tong drag method natin. So, da-drag ko 'tong function pupunta rito, upload and, replace, 'yan okey na 'no. Tapos refresh. Okay, tapos refresh ulit natin ang ating database. Ayan, so nandun na yung ating Apple. Okay, so dun sa FTP guys, sa tingin ko, i-re-research pa natin. Mukhang may kailangan pa tayong i-set up dun sa ating security kasi mukhang, ah, bumibitaw yung connection ko. Di ko alam kung dahil sa internet ko ngayon or meron pa tayong dapat i-set up na SSL o TLS 'no. Kasi kung mapapansin niyo guys, yung ating domain name 'no, hindi pa siya secure, ano connection not secure pa siya, so kailangan natin mag-setup ng SSL saka TLS 'no. So mamaya na yun, later na yun sa ating project. Okay, so meron na tayo guys na insert, sunod naman natin ay magde-delete naman tayo 'no. Okay, so, similar approach, gagawa na tayo ng function delete product. So ito ay tatanggap ng product ID. Okay, so product ID. Okay, so another try catch. Okay, tapos copy lang natin 'tong catch na 'to 'no, yan copy, yan. Tapos, deletion field. So another one 'no, PDO connect, tapos statement, equals to PDO, prepare. So magde-delete naman tayo guys 'no, delete, from products, where ID is equal to, colon tapos product ID. So dito natin siya kukunin ha. Pero siyempre ipe-prepare muna natin o iba-bind. So statement, bind params o bind param, yung parameter na product ID, tapos isu-supply lang natin yung product ID na yung nandun sa parameter which is ito 'no, tapos execute na natin.
execute. Okay, tapos echo lang natin yung product deleted successfully. Yan, nasaan na yung Y ko? Yan. Okay. So, try natin mag-delete, ano? So, tawagin lang natin yung delete product. Tapos, magbe-base tayo guys sa ID. So, ID number 2, no? Okay, so ID number 2 or 2, pwedeng string o pwedeng integer yan, ano? Okay, tapos i-drag and drop na natin yung ating file. Function, pupunta ka rito, yan. Update and replace. Okay, so i-refresh lang natin 'to 'no, yung ating function.php. Yan, product deleted successfully at 'pag bumalik tayo rito sa ating MySQL, yan wala na yung Apple. Okay, so meron tayong delete function, sumunod naman natin ay yung ating update. Okay, so next naman natin guys ay yung ating function na pag-i-edit ng product 'no. So edit product, so ito ay tatanggap ng product ID. Okay, so product ID saka new product name. Okay, so ganun ulit 'no, try catch. Okay, try catch tapos i-copy na lang natin 'tong catch 'no. Copy tapos paste. Tapos ito edit failed. Yan, nasosobrahan yung aking mouse, Edit failed, okay. Tapos PDO is equal to, connect pala, yan, connect. Tapos statement, equals to PDO, prepare. Okay, prepare. Tapos, update, products, set product name, equals to new product name. Okay, so where ID, where ID is equal to product ID. Okay, so itong product name kukunin natin dito, yung product ID kukunin natin dito sa isang parameter, sa unang parameter. Okay, so statement, bind param. So dalawang beses tayo magba-bind param guys. Okay, so yung una, yung ating new product name ay equals to new product name. Tapos yung isa naman ay product ID. So ito kailangan pala ng colon, ano? Product ID. Okay, tapos execute na natin. So statement, execute. Tapos, simpleng echo lang tayo ng product edited successfully. Okay. Tapos pagka-save, i-drag na lang natin muna dito guys, no? Okay, so okay lang 'to 'no guys 'no, na isang file pa lang kasi tayo 'no, pero 'pag halimbawa nag-upload na tayo ng video, image, kailangan niya ng padaanin sa FTP 'yan. Okay, tapos refresh. Ay, may mali tayo kasi di pa natin siya natatawag. So edit product, yung cheese 'no, gawin natin siyang 1, yung ating ID, tapos gawin natin siyang cheesecake. Yan, cheesecake. Tapos, drag ulit. Okay, then refresh. Ayun, product edited successfully at 'pag ni-refresh natin 'to, 'yun naging product, naging cheesecake na siya, okey. So, ang problema pala guys 'no, itong created at ay nagbabago ng ano 'no, nagbabago ng timestamp. Every time na nababago yung
data, no? Ayan, katulad na nag-update tayo, nagbago rin 'to. So mamaya guys, i-enhance natin ano, kailangan natin ng created at saka updated at na field. Okay. Okay, so meron na tayong edit, meron na tayong insert, delete, saka edit product ano. So sa next tutorial natin guys ay gagawin naman natin ay i-di-display natin yung mga data papunta dun sa ating front end. So hindi na natin 'to gagawin ano, maggagawa na tayo ng front end ng ating product system at i-di-display natin yung mga data galing dito sa ating MySQL. Okay, so kung nagustuhan niyo 'to guys na ating lesson, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-hit niyo yung bell button para updated kayo sa susunod na lesson dito sa Pinoy Free Coder Channel. Again guys, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.